So narito po ang mga nagpasabing suspendido na ang kanilang klase dahil sa transport caravan ngayong araw. Wala nang pasok sa lahat ng public at private schools sa San Juan City. Ayon po yan sa kanilang Public Information Office. Pero may pasok naman ang mga tanggapan ng gobyerno ng lungsod. Para naman sa mga pribadong kumpanya sa San Juan, ibinibigay ang desisyon kung may pasok o wala sa kani-kanilang pamunuan. Samantala, inanunsyo na rin po ng DepEd sa kanilang official Twitter page na wala na rin pasok sa Parañaque City, Quezon City at Pasay City. Mula preschool hanggang high school, public at private po yan. Inuulit po namin, no classes today sa Parañaque, Quezon City, Pasay at San Juan, preschool to high school, public at private. At suspendido na rin po ang klase sa lahat ng antas sa Far Eastern University, ayon yan sa official Twitter account ng kanilang universidad. Wala na rin pasok ang mga estudyante at empleyado sa FEU East Asia College at FEU Diliman. No classes rin po hanggang college level sa College of St. Catherine, Quezon City at Central Escolar University, Manila at Makati. Bukod sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis, ang hindi pa rin pagbibigay ng dagdag pasahe ang dahilan ng pag-aalbruto ng ating mga kababayang jeepney drivers. Kahapon hindi pa rin nagbaba ng desisyon ng LTFRB kaugnay sa 50 centavos provisional fare hike na hiniling ng ilang transport groups. Paliwanag ng LTFRB Chairman Jaime Jacob, kailangan pa raw niyang pulungin ang mga transport group bago isa publiko ang desisyon. Dahil dyan nagbanta na ang pasang masla ng tigil pasada dahil sa umunoy kawalang aksyon sa kanilang inihaing petisyon na noong Nobyembre pa nakabinbin. Dismayado rin ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines dahil hindi pa rin tutugunan ang kanilang 40 centavos per kilometer na provisional fare increase. Mamaya sa Talakayan with Igan, bubusisiin natin ang ikinasang malawakang kilos protesta ng mga transport groups at militante. Maaari din kayo maibahagi sa aming talakayan, mag-post ng inyong hirit na opinyon at tanong sa official Facebook fan page ng Unang Hirit, facebook.com/unanghirit o sa mamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. At para po sa masahang pagbabalita sa nakamang transport caravan ngayong araw, buong pwesto nakatutok ang mga kasama natin sa GMA News. Nagbabantay sa Monumento, Caloocan City, si Salima Refran at si Lava Niver naman nakatutok ngayon sa Cubao. Makibalita na tayo sa Caloocan City. Nandun ngayon si Salima. Sam? Hanggang sa ngayon, maayos pa rin ang sitwasyon ng pagsakay ng mga pasahero dito sa may monumento. Bagamat hindi nga daraan dito ang transport caravan, inasa makakapekto pa rin ito sa mga commuter, lalo pat may mga miyembro ng grupong Piston at mga kaalyadong transport groups ang hindi muna papasada dito dahil sa caravan. Sa ngayon, hindi pa rin nahihirapan sa mga masasakyan ng mga pasahero dito, pero maaaring magbago ang sitwasyon pagdating ng alas 6 ng umaga. May ilan kasing super ang piniling bumiyahe muna bago sumali sa caravan. At PIA nangako naman ng libreng sakay ang MMDA, AFP, NCRPO at local units para sa mga pasahero maaberya ng transport caravan. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin tayong namamataan ng mga ito. Sa ngayon, maluwag pa rin ang daloy ng trapiko paikot ng monumento. Liban na lamang doon sa mga parte na may mga nagsasakay. At ang latest mula dito sa monumento, PIA. Maraming salamat, Salima Refran. Para naman sa sitwasyon ng mga commuter ngayon sa Cubao, Quezon City, nagbabantay doon si Love Niver. Love? Pia, tuloy-tuloy pa nga rin itong pagdagsa ng mga commuters and at the same time, yung pagdagsa rin ng ating mga jeep dito sa area. Makikita naman natin, nagkakaroon pa nga ng pagbigat ng daloy ng trapiko dito sa area ng Aurora. No? Ito yung mga patungo ng nakita natin Vito Cruz, patungo ng Divisoria, patungo po ng Quiapo. Dito po nakapumipila sila at ginagawa nilang terminal itong gilid ng malapit no sa bungad ng EDSA. Makikita natin mahaba pa naman ang pila ng mga sasakyan. Marami pa rin mga bumabiyahe. Magkabilang lane po yan. Kayo man ho ay patungo ng Marikina, patungo kayo ng Taytay, patungo kayo ng Kogyo. Meron pa rin kayong sasakyan sa kabila. Ito po mga sasakyan na to, meron po tayong nakausap kanina ng ilang mga jeepney driver. No? Meron tayong mangilan-ngilang kinausap. Sabi nila, iikot lang daw sila ng isa, no? Para pangkain, basta buong maghapon. At syempre, pagdating daw po ng mga alas 7 o alas 6 ng umaga, sasama na po sila doon sa protesta na gagawin nga ngayong umaga. Pero meron din po tayong mangilang-ilang driver na nagsasabi na hindi rin sila talaga sasama doon po sa gagawing protesta ngayong araw dahil wala naman daw silang kinabibilangang grupo no, ng mga magrarally ngayong araw na ito. Pero kung yung sa ating mga commuter na mga magtatanong at mga magbabiyahe ngayong umaga dito po sa may area ng Cubao, pwede pa rin pa ho kayong magbiyahe ngayong umaga dahil sa dami po
ng mga jeep na pwede nyo pang masakyan kung kayo po ay nangangamba na lumabas ngayong madaling araw. Mas maganda actually, Rhea, na ngayon sila magbiyahe kung meron sila mga balak na pagbiyahing gagawin ngayong araw na ito. Yan muna ang aking update mula dito sa Cubao. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Lavan Niver. Pinaigting naman ng ilang ahensya ng gobyerno ang kanilang kampanya kontra sa mga kolorum na sasakyan. Kahapon umabot na sa 59 ang nahuling kolorum o out of line na mga sasakyan sa Pasay City. Kabilang sa nahuli ng pinagsamang puwersa ng MMDA, NCRPO at LTO ang isang taxi na ang plaka ay nakarehistro sa isang truck. Isang taon daw tatakbo ang ganito mga operasyon para matiyak na mababawasan ang mga kolorum sa Metro Manila. Ang mga nahuling koloro magmumulta ng aabot sa 6,000 pesos. Bukod dito, may impound din ang kanilang sasakyan at masususpindi rin ang kanilang driver's license ng 3 buwan. Pinalawig naman sa 6 na buwan ang suspensyon ng lisensya sa second offense, habang 1 taon naman sa third offense. At i-revoke ang rehistro ng sasakyan para di na magamit. Samantala, bumuna po ng investigating team ang NAPOLCO matapos ang nangyaring pamamaril sa loob mismo ng headquarters ng Manila Police District na ikinasawi ng 2 rape-slay suspect. Pagtitiyak nila, masusi raw nilang aalamin kung may sapat bang basehan para sampahan ng kasong administratibo ang mga pulis na sangkot sa insidente. Ang Commission on Human Rights naman iginiit na bukod sa kasong administratibo, pag-aaralan din pong mabuti ang posibleng criminal liability ng mga pulis. Git naman ng MPD Homicide Division, inagaw daw ang service firearm ng isa nilang kasamahan kaya humantong sa pamamaril ang insidente. Hustisya naman ang hiling ng pamilya ng mga napatay na suspect. Ang pamilya naman ng batang ginahasa at pinatay ng 2, hindi pa rin daw napawi ang hinanakit sa pagkamatay ng gumawa ng masama sa kanilang anak. Pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Sumiklab po ang isang sunog sa Barangay 130, Caloocan City kagabi kung saan 3 apartment unit ang tinupok ng apoy. Yan ang Ronda Report ni Salima Refran. Salima? Rhea, huling-huli nga sa CCTV kung gaano kalakas yung sunog na tumupok sa 3 apartment unit sa Barangay 130 dito sa Caloocan kagabi. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 130, makikita kung paano nagliwanag ang kalsada sa lakas ng apoy. Pero bago nito, makikitang nawawala-wala ang ilaw sa lugar pasado alas 10 ng gabi. Ilang sandali pa sumiklab na ang apoy. Ang mga residente makikita nagtatakbuhan. 3 apartment unit ang nasunog. Wala naman daw gumamit ng kandila sa mga nangungupahan, kaya problemang elektrikal at tinitignan sanhi ng sunog ng mga otoridad. Umabot ng second alarm ang sunog at naapula pasado alas 12 ng hating gabi. Higit sa 1 milyong piso tinatayang pinsala. Wala namang nasugatan o nasawi sa sunog. Ang buong detalye sa aking report mamaya sa unang balita. Rhea? Alright, maraming salamat, Salima Refran. Ronda Report naman tayo mula sa Quezon City. Sugatan ng isang rider matapos sumalpok siya ng kasunod na taxi sa EDSA North Avenue. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Rhea, pasado alas 2 sa madaling araw ng tumbukin nga ng isang motorsiklo ang sinusundan nitong taxi dyan sa may kaaba ng EDSA, particular sa may northbound lane ng North EDSA. Bandang alas 2 nga ng madaling araw sa lakas ng pagkakasalpok, Rhea, tumilapon ang naturang motorcycle rider, maging ang angkas nitong babae. Pero maswerte pa rin naturang babae pagkat galos lamang sa tuhod ang tinamo nito. Samantalang yung rider naman ay higit na mas malala ang sitwasyon. Tulong-tulong naman siyang nirespondihan ng ilang grupo ng mga rescuer at agad na isunugod sa pinakamalapit na ospital. Sa mga sandali ito, Rhea, ay patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang tunay na sanhi ng aksidente. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida. Posible namang maharap sa kasong administratibo ang mga escort ni na Raymond at Roger Dominguez matapos ang mangyaring pamamaril sa convoy ng BJMP noong Martes. Aminado si BJMP Director Rosendo Dial na hindi nila nasunod ang tamang proseso sa seguridad sa pag-escort